For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tracing name gamit lamang ang application ng Canva at ang inyong mobile phone. So, syempre, open your Canva application and then click nyo yung create. After nyan, custom size. Ako palagi kong pinipili yung A4 na naka-landscape. So, 297 by 210 mm. After nun, may lalabas na canvas. Kamukha lang nakikita nyo na white background na yan. And then, just click elements. Dito sa elements, search natin yung word na line. Yung unang lumabas, yun po yung pinili ko. After nyan, pwede na natin siyang i-duplicate. Click lang po natin yung plus sign na nasa gawing itaas ng 2 beses para maging 3 lines na siya. After nun, click natin tong layers para mapagsama-sama natin yung 3 lines na to. Select all lang po natin. And then, punta po tayo dito sa may position. Hanapin natin yung spacing. Ayan, sa gawing spacing, click natin yung tidy up. Kailangan po nating i-click yung tidy up para maging pantay-pantay na siya. After nun, pwede na nating i-resize sa kung ano mang prefer natin na size. Ito pong dalawa na nasa gitna, pwede po natin yung itaas, ibaba, depende po sa width na gusto natin. Kung napansin niyo po ay kumapal yung stroke lines niya dahil kanina ay in-stretch natin to, nilakihan natin. Kaya ang pwede natin ngayong gawin ay punta tayo sa layers and then iselect natin ulit silang lahat. After selecting them all, punta ngayon tayo sa group. Yung word na group na nasa gawing itaas, i-click po natin yan and then go to style. Dito po sa style, ilagay lang natin yung 2 para ma-achieve natin yung line na hindi gaanong manipis, hindi rin gaanong makapal. Ngayon naman, babaguhin natin yung color ng mga lines. Dahil nga kailangang matutunan ng ating mga anak na ang pagsusulat ay dapat nagsisimula sa blue line at nagtatapos din sa blue line. At yung gitna naman ay red. So we have blue, red, blue. I-click lang po natin yung line and then select stroke color. And then, lalabas na po yung mga colors available. Select natin yung blue para sa unang line, red sa gitna, at blue pa rin sa huling line. Ngayon nga na may naka-ready na tayong 3 lines, pwede na tayong mag-add ng text. I-click mo nga lang itong text na nasa gawing ibaba, and then scroll mo lang ito ng pataas, may makikita kang add a heading, i-click mo yun. Dito ay pwede ka nang mag-encode or maglagay ng pangalan na prefer mo. Ngayon nga na may pangalan na tayo, pupunta naman tayo dito sa font para maiba yung kanyang font. Piliin lang po natin itong KG Primary Dots. And then, magiging tracing name na po ang ating project. Ngayon nga na naiba na natin yung font, pwede na natin siyang i-move dun sa 3 lines na ginawa natin. Tayo na lang po ang bahalang mag-adjust, magalaw-galaw, at isakto yung pangalan doon sa lines na meron tayo. Pwede mo siyang lakihan ng paulit-ulit hanggang sa makuha mo yung eksaktong size na kakasya doon sa 3 lines na ginawa natin kanina. At kung satisfy ka na nga, punta ulit tayo sa layers para ma-select all natin sila. So yung nakikita nyo sa gawing ibaba, meron siyang option na layers. Click nyo po yun. At saka itong mga ginawa natin. Click natin tong lahat para mapagsama-sama and then click group. At kapag naka-group na nga po ito, hindi na tayo mahihirapan na i-duplicate siya. Pwede na tayong mag-duplicate ng as much as many nakakasya dyan sa canvas po natin na may sukat na A4 size. Ayan, at tapos na nga po ang ating project na tracing name. Pwede po ito magamit ng mga mommies at home o kaya naman po kahit ng mga ating teachers na may nire-remedial po na estudyante from kinder or grade 1, pwede po nila itong magamit as an activity. Sa susunod naman po ay tuturo ko kung paano mag-print ng PDF file gamit itong worksheet na ginawa natin. Yun lang at thank you po sa panonood.